I will try my best to start early. Pero di lang po ito mag-limit sa Diyos. We need to observe the moving of His Spirit. Praise God. Dili na mapas, nalimot ko pasa niya. Let's read. 1 Samuel 17:32. Sa Bisaya na version, og si David miingon kang Saul, hinapunta nga walay kasing-kasing nga maluya tungod kaniya ang imong sulugoon mo nga pagka sulti bata pa siya. He is not yet totally matured nga musulti niini, pero tungod sa iyang kasinatian. Manayon siya, hinapunta nga walay kasing-kasing nga maluya tungod kaniya kaniya ki-address ni sa higanti nga sigulayan. Ang imong sulugoon mo ato maging-away batok ni ining Pilistihan. Si David namulong sa hari. Dasay na ta sa sugilanon, pero mag-ispo ta sa mensahe, establishing a free will service to God. Establishing a free will service to God. Let us close our eyes for the prayer of the message. May request Pastor Lee. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, yes, God. Establishing a free will service to God. Isang daghan ka na to, and I do believe, mga anak, Pastor David, mga professional, maminaw ta, mga kaigsunan to, kaya ito mga batanon karon tagas na sila o educational attainment, then mas upgraded din sila sa atuwa, no? But in serving God, hallelujah, education, hallelujah, dili na mo'y atong basihanan. Pero nako kay tagpasalamat, no? So salamat sa matag-usa. So establishing a free will service to God. Magapahiluna, magatukod o kinabubuton nga pag-alagad sa Diyos. Kinabubuton. Praise God. No? Ika na ito gamay na pag-define the word establish. Itawag kini siya to cause someone or something to be widely known and accepted. Wala, makanang Incor, widely known na siya na supplier sa motor, mga kitawag kong appliances, refrigerator, aircon. So kitawag na sila established business institution. Praise God. O kung tao, ilado siya. Sa number 3, to make firm or stable. Nako, may nagtatrabaho, regular na ta. Yang ato ang sweldo, dako-dako na po. Then, matawag na tag-stable.
No? Number 4, to bring into existence or found or establish. No? Kani, in terms of harnessing, pagkumplito, dili pa yun pero na-establish na, na-plaster na, napabarog na, mga kaigsunan. The word free will, it means voluntary. Pag mag-isip ko na ito, free will, voluntary na. Daghan po mga kaigsunan na kaabot sa simbahan, we are not volunteering ourselves to come into the church. Someone invited us. Talag sa rin tao ang doon sa simbahan kung may nag-imbita. Ganun man, ako ginala ko sa simbahan. First na kong simba sa United Pentecostal Church. Ako markada, Pastor Lee. Diyan na ako simbahan. Sinuban ako dito. Pati nga lang yung ka. Kaya simba na. Bisita mo, giampuan ko nila sir. Pag-ampuan na. May kakanta na yung kahilak, may nakaitapang sa Ginoo. Mura mo kong matumba. Kung tumangin ko Ginoo. Wako ka ba no? That's my first encounter of the presence of God. Once God visited in your life, you feel something unusual. Na ang gilbutang na imong mabatian nga, talagsaon sa kinabuhi. Oh, talagsaon. Pasalamat ka na wala nag-ihikaw sa Diyos. Kasilatian sa kinabuhi. Synonym sa voluntary or free will is willful. No. I will fully submit my life. No. Praise God. So, sakta na to nga kinabubuton nga pag-alagad. No? Once again, atong truhon, magpasalamat ng Diyos. Salamat sa atong host, Pastor. Pastor Libby, nag-iskot pa po siya na ularga na po niya, kagabi pa niya abot. Kami po, kay parehang naming posisyon, glory to God. Gikan po po conference, simot na po sa balay, mga 1.5 hour, ibiyahe na po. Ang kaming trabaho, kaya mag-abot na mag-diri, abot na mas kumakiti, abot na Batong Grandia nila Pastor Carl Francis Abilia. Ako na yung kipadrive mga kaisunan. Supposed to be, maabot ni diri kung nakasayo ni Gikan, wala man. Dito may nakatulog sa pantalan, kaya abot mis pantalan sa lapitan, alas 2:20, nilarga na. So nakasakay ni alas 8, wala na lungkot, mis kumigiti, alas 12. Dahil nag-andam ko sila pas tubig, niya mo to. May tulog niya. Sa grasya sa Ginoo, kita pwede pa drive sa bangko, kaya mga kaisunan. Kung baga gi-rehearse ko, kaya nagahan ko sa Ginoo bangko. No? So, that's life. Salamat, Mr. Lady. Para itong iampo, itong hikala na pastor, itong pastor kay natin siya position, pareha ni actually, ulit ng karong Martis na anak po sa section 1. Last section na, kanay mga tuwan, last 2 section. Last 2 section na. Supposed to be, ang atong presbyter sa section 2, atong kung pawaliho niya karon kay inighuman sa panigudto magsugod na sila sa section 2. Domingo sa hapon, ug Lunes, ang speaker dito, si Pastor Jerry Marimon, itong district presbyter sa Southeastern Mindanao District. Karon, na ako diri, tambong ko diha, nagikan na tas manami. So, palakpakan na to ang Diyos. God gives us strength to worship Him. Now, kinabubuton, musulod na ba? Kaya itong mensahe ng iskutan, walay malakpuan na ni. Kaya maghiskot ng batan o may hiskot ng tatay, maghiskot ng nanay. So masalamat na. Sa 1 Samuel chapter 17 verse 32, si David ni kanina pa lang, huwag pa siya maniniwan eh. Still young, batang pa siya. So, the first portion is about young people. O si David mingon kang Saul, hinaot kong tao lang kasing-kasing na maluyan tungkol kaniya. Ang imong ulipon, sulugon mo ato maging away batok ni ining Pilistihano. Walay tao nga nagtulak kang David nga mo ato sa panggubatan. Nobody pushed him to go to the battlefield to fight Goliath. Wala.
full submission sa iyong kinabuhi. Ngadto kang giingso. Pero sa dili pa niya ni gibuhat, daghang mga rason ngano nga iyang gibuhat. And we will study what are those reasons, mga kaigsunan. No? Tungod kay kanang rason, usa na ka pundasyon sa kinabuhi sa tao, nganong buhat niya ang usa ka butang. Di ba? Because we do something nga ibang apan sa mga butang na nagpaluyo anong mibarog kita. David voluntarily offers to fight the giant. Ang isbutan, voluntarism exists when sensitivity drives. Kaya kung pagboluntaryo, pwede na uabot kung ang atong pagpangiid mutimon sa kinabuhi. Di ba? Makabantay kang naitaong murag na luspat na natikuko na luya na kay nilakuan masins na ito na mawatay kaon gigutom na bisa di na mangayaw kung natay skypex tagahan na ito na because our sensitivity drives us to do something. Lapakan na ito ang Diyos. Praise God. So ano yung butang na importante? Praise God. Dili ko mo mga akong dire, hindi ko magsimba. Sa mga akong kuman kay lagi ito kuman. Kunay mga young people, madulang cellphone, kaya balong wala gamita ang sensitivity, wala na rin sa mga na. Praise God. Palapakan na ito ang Diyos. Kanang sensitivity, ako mga estudyante, di ba ninyo na akong istorya? Kung na ako sa eskulan, una akong makabot yung maestra. Dakita ka ang maestra, listen lang, daga na, unahan. Bitbita, data sa iyong room. Di ba, ako kagrado na. Palapakan na ito ang Diyos. Kaya naman, nakapag yung maestra, you are so sensitive to do that kind of thing, mga kaigsunan. Tungkol kinakita na ito. Mauna, mga kaigsunan, when we sense it is needful to do, muna yung una. Ngayon maka-over ka sa kabutanga, wala yung nag-acta na to, willfully doing those things, mga kaigsunan. Kay, nakabantay kang di kinahanglan. Tanaw na to. Nang ako na, uban, iko lang kitapok itong plato, wakil yung kasi. Di ka na to. Yun. Ako na lang kaya. Ngayon wala mga kaigsunan. Because you sense that these things needed turnan, mga kaigsunan. Praise God, needful to do. Ikalawa, when we sense it is provoking or challenging. Kaya ano man mga kaigsunan, dili ba ang trabaho ni David, nagbantay man sa mga kardiro, o niya nagdala siya pagkaon kutong siya mga magulang, pero nakita niya mga kaigsunan, gihagit o ayaw ang mga katawhan sa Diyos, kinsay mo sa kulong awa niya. Di ba mo nagihimo ni Goliath? Ihagit ang mga tao. Maunang sa kinabuhi sa tao. Ako'y share sa inyo. Nagwali ko ang funeral. Mas may mga ginamagwalit ang Bible gina ito ganito. Pero kung ikagatigulata, hanap-hanap ng usahan. May man ito. Tablet kayo, pwede pa dakon. Katong mga bata, dili kayo establisado ang pagtuo. Pero samtang naminaw siya nagwali ko na may hubog dito. Na nagwali niya, Bible, yung simple, gamit. Yung isaukan siya kay Panama. Dukulong dito na niya. Ay, manabal na niya. Kung ang istorya ko, hindi na ikawali. Hindi ka nakatungkol ko. O kung ano kong wala yun siya, kagwa pa ng tuwa sa subagon ito lang ko. Nga naman, nahangit siya kay way respeto. Na'y panahon ang atong kinawi. Bisag dili, kinay giatake. Pero matandog ka. Kaya nga naman, that is provoking or challenging in behalf of God. Mga katekso. Palagpakan na ito. Hallelujah. Muna si David. When we sense it is a
establish free will services. Kanang naabakabantay ka ba? Di ba? Ito siya katawan siya. Gusto kong mataba o taong nakalisod. Tara, tutok mo din yung mga tayo na. Dili ko ba po, pero tayo sudan na nato. Ingat siya. Gusto kong mataba o taong, Lord, tunahin ko parang makataba o taong. Likod-likod siya, may stansya niya sa kapikrasan na likuran. Na iniagi nga jeep. Sa pintal pa lang, may bawal ang daoton. Wag dar kay nagliko yung battery kay ano man wag kakarga ang alternator. Gahandos. Di man lugsukon. Ipaningutan ba kayo? Sa lubuwi at nagahandos masakyanan. Dili sibo ko sigara bugal-bugal. Depis puro na umi na. Ano. Drive do kay mo drive ko jeepney sa Cebu. Kuda lupi. Kada pagari ko diri sa Consolasyon. Pagsaylo. Gihumungan siya sa Ginoo. Gusto kang mutabang. Bakit ka bang muna gahandos kung ikaw mutabang? Palakpakan ako ang Diyos. Hinagi na ang tabanganan. Pero ako tabang. Because lack of sensitivity. Palakpakan na daw siya ng Diyos. Si David nakabantay. Gawalay hinsukol mga kaigsunan kang kulayat. Siya lang kung gusto siya. Maka-establishar siya. Ngayon ay bibarong aral maging magsosa kahiganti. O dili balaksi sa balang kasulatan. Si David lang ang misangka kang kulayat mga kaigsunan. Because he is trying to establish. Hallelujah. A certain thing that cannot be wiped out mga kaigsunan. Kasi aray ni sundo. Batan mo na mga kaigsunan. Palakpakan na to ang mga batang. Naka-establishar. No? Praise God. Pasalamat na. Si David mga kaigsunan. Ingo ko ganyan, hasta tatay apil. Kasi pag-alagad sa Diyos, isang men's conference, youth conference, pag-evangelistic, patas ang laban mga kapatid. Lahat tayo maring tatamaan. No? Maaari tayong i-bless mga kapatid sapagkat ang Diyos ay mapagbigay, mapagpala na Diyos. Aranwa is trying to establish a free will service to the King. Nga naman, 2 Samuel 24:23 to 24. Ingon si Aranwa, all these things, plus niya, mas nalimay, 24, 23, 24. 2 Samuel 24:23 verse to 24. Aranwa is trying to establish a free will service to the king. And all these things did Aranwa as a king give unto the king. Aranwa said unto the king, si David ang ina niya, the Lord thy God accept thee. And the king said unto Aranwa, si David, di balos pag-istorya, nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which cost me nothing. Palakpakan natin siya. Dili kayo natin tagad si David, ani nga punto sa kasulatan. Pero ang tagaan ko dako hulang buhay sa kinabuhi, si Aranwa. Kay si Aranwa, praise God, biadto si David. Dili ba palito ni David ang 3rd floor kay ihalad? Ganong ihalad? Kay naay kasakit nga midas magsayuta o human niini ni hulong kay si David gusto muhalad sa Diyos. O si David ang namulong, di siya kaako nga muhalad nga walay bili. Kanang bili na salapit, bili na siya. Sunod sa salapit ang atong time. If we worship God and we allocate time for Him, we give our total attention on what the Bible says, we earn spiritual lives. Palakpakan na to siya. Di ba? Ingon siya ano? Naman nga rin. Basta maya to, kanang receiver na palito na ko na siya. No. Ihatag na ko, di mo nito na. Pagbuha na.
kaigsunan. Kita tao, walay pinakasigurista nga hindi mo sa Diyos din sa naong sa iyo tawuran. Diba? Tawuran mga kaigsunan. Kaya nga naman, ang tao, clever na. Yan ang isa ka. Nalasya ko. Iso. Gamay pa kayo 3 days old chick. Siya premium ang nagkag 10,000. Kaning iso nga akong gikumot. Inigkumot na ko ani, inigpuhi, mamatay din. Kung mayroong kag mamatay, hinayo naman po niya biga. Kung mayroong po kag dili kuskul man, di perting pataya. That is cleverness. Matalas na pag-iisip para di malkansi. Praise God. No? Bona siya. Pakita sa ito na, siya ano wala siya na unang pagkansi. Ang iyong ginanaw, makahatag siya halan. And I appreciate mga kaisunan, katong ni hatag o 13 key para sa bukong mali. Kaya naman, nag-establish siya mga bata na iyong inahatag sa Diyos o mahinom na ang Diyos kanina. Kaya mga ito nga, kinahimos na, katalintan sa Diyos. Dili ka parehang capacity sa financial stability sa itong kinabuhi. Pero parehang kasing-kasing na matandog sa mga butang ng kinahanglan sa Diyos. Wala na nagbalansi sa ginakon. Nagbalansi na sa kasing-kasing na mabuhay. Hallelujah. Una siya rin mo. Amahan na siya. Sigurista ka ito. Kay hari. Iba po bantay mo. So libid, nagkanig wapong sakinan. Nag-parking ko yung pastora Mimer. Nag-parking sa kaya. Wow, Fortuner ang service. Imbes ang presyo, 50. Mo naman 100. Fortuner ang isakyan. Kaya ano man, usaw ka na. Pag-iwan din natin, paliton. Kini kaya hari. Imbes ang 3 singlor, 1,000. 1,000 na mag-hari. Kaya, chicken pin na mo. Kung sigurista siya. Pero si David, lahit na siya ranwa, lahit motibo sa kasing-kasing. Kaya nga naman, nakailas siya, nga kung maghalad ang hari, para yun sa Ginoo. May alang makapil ko sa paghalad dito sa Ginoo. O mga Diyos, magdulang pagpanalangin sa akong pinagin. Palampakan na ito siya. We need to consider these things in our lives, mga kaisunan, as far as our service to God is concerned. Kinahanglan na siya. Diba? Ulit pa ito. Praise God. Na ipanahon nga, nakibisita. Ikalanganin may budget kasi madala na mo sa inyo, ha? Kaya, pastor, idala mo. Ako, wala kang pastor. Dahil istorya lang, ha? Pero na yung mga tao, dahil kayo bisita mo sa dahil na rin. Dahil yung mga tao kinakapot. Oh, hindi na sumaw. No? So, wala sa itong ginabuhin. Establishing a free will service to God. Wala kasi dito eh. O man-atos na bida. Pagharap ko sa Ginoo, hari ko. Siya mong baon niya ay papayin niya. Wala may kasi David. Pero ang kasing-kasing ng lantaw, kakumusay kanaugan sa hari kasi David, ang pinunta siya. He wants to establish mga kaisunan sa mga butang na maglambigit sa kanaugan na pilit siya mapapas sa listahan sa kanaugan. Para pagkakalo ang Diyos. So, mga tatay na yun. Ay, tatay, nadunggan ako. Yung asawa, nakuha niya. May panahon mga laki ka mayanda, babae na ko. O sa project sa babae, dako na kay Grillis ang ngayon, bro. Handful of rice. Paglumag niya. Ikalit ba niyo? Ay, nakalimut ko. Walang balag. Siya kaligtan. Nakalimut ko kung handful of rice. Di mo nang balag. May rapot din ako kay kakamot. Hadlong mamakan siya ang bana. Kahit gusto na siya gamay na kahit handful of rice. Ilan ni-release doon? Naibag-o nga. Nakauban na ito pag-hisgot. Ang ilang department will release 3 million a year.
1 million per region. Luzon, Visayas, million na ihatag ko. So, handful of rice na. Yes. Kaya ka nang imong paghandful, dako na mabutang at ubangan sa Diyos. Praise God. Unang pasalamat ang mga tatay na itatay ng murang siyaran mo. Gusto mo pa yung mga kaigsunan. Unang pasalamat ka ng mga tatay, mga kaigsunan, baka pa kayo ng haliblang niya. Kaya balo ko inigmasa na inigpile, kikinahanglan na we need to support, hallelujah, the ministry, hallelujah, the church, our pastor, mga kaigsunan, because God is going to bless us, mga kaigsunan. Wala pa kayo, wala pa kayo. Tatay, nakadili pag-ibig ng tatay. Oo. Mga tatay, mga kaigsunan, paglarga mo na darga yung LDI. Balik ang iyang asawa ni Kalito. Balik na. Basta, nilaman na. Mga allowance mo na basta. 1,000. Eko salamat sa iyo. Pero mag-practice ka, kanang atong bihatag sa Pastor Pabalon, dili na nato tithes. Kung tithes na ito, 10,000, di na ito kuha 1,000 para 9,000 na lang kay Arul Pabalon ni Pastor. No, dili na siya na. Lahi na siya. That's another thing. Ibutang din na ito sa lugar. Ay wala gilitaw na utangon sa Diyos. Si Pastor Nilo Plaza ato magbalin sa Osamis karon na lang. Kay pagka alas 5 doon na sila fellowship mga kailangan ito local church ito. Ingon siya. Tanawin na ninyo murag hayahay kayo ng isa lang. But who is top 3 of the most expensive nation or country in the whole world. Dili naka-operate ka sa Hong Kong di ay ang ilang sipahan apil ang gobyerno. Kaya malo sila sa financial law. Kada bulan nanganglan sila 1.5 million aron maka-operate. Kaya ang ilang amang 550,000 na. Grabe, murag ikumot ako kasi. Mau ba basta mau na ini? Pero, gipaundang bata sa Diyos kay dili ka ba? Kay ang Diyos kamaong mo panalangin ng Kristo. Palapakan na ito ang Diyos na itong ginalagan. Hallelujah, hallelujah, kay siya ang Diyos kung sa ginabuhi. Ang importante mga kaigsunan, we can establish a prayer service to the King of Kings, to the Lord of Lords. Nga to, kang Ginoong Jesucristo, nga atong giilangan Diyos. Ewan ko nanay, dili na ito ibitin ng mga nanay. Hannah wants to establish a prayer service to God. Siya, asawa ni Elkanah. Praise God. And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. 1 Samuel chapter 1, verse 10 to 13. Paki-plus sa screen. 1 Samuel chapter 1, verse 10 to 13. And she bowed above and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forgive thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come up his head. And it came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. Now Hannah, she spake in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard before Eli. So therefore Eli thought she had been drunken. Ini. Basta ni kabutang na mantayanan. Kaya mga tao handle yung nanay. Si Hannah nag-ampo. Gusto na siya na walay anak. Yan, i-criticize siya. Kaya sa unang panahon, wag kay anak, lumit ka mababay. Tinamay ka. Karon, gusto siya makaanak. Nag-ampo siya. Dili mo gawas ang iyang tingog. Gakutin-kutin lang iyang baba. Nakita ni Eli ang press mga kaigsunan. Napasakilan na nahubog. Lisod daw ato na nagbuhat kang matarong. Pasakilan kang dilik tarong.
abilities which is hard to deal with. Pero ano ito si Hana? Si Hana, klase nga babae, nga dili luuran. Kaya mga tao, bisang Kristohano, dali na kayo mamigil. Pero, sipat-sipatan mo may pastor, wala na magulat tawa. Usahin na namin. So, di mo na na, bisang ako, pastor ko. So many times, na marang ilkos man kay sunan, kay kanang inistoryahan, marang sakit na. Pero matampo lang ta sa Ginoo. Lord, tanong makanahugan. Kay dili ta accepted sa mga pagsulay sa Ginoo. No? O sa'yo makaingon, taas na kong rango, taas na kong posisyon, ganun man eh. Kasi presidente na to, maniato sa usa sa mga probinsya sa Pilipinas, Gilabay Kamatis. Babae ko siya. Presidente na, Gilabay Kamatis. Ilang ko musulti, kinsa. Wala'y tao exempted sa pagsulay. Wala'y tao exempted mga kaigsunan. Pero si Hana dili luran na babae. Ganon. She is projecting that something God in a man-child, laki na bata. Kay kumuundang siya doon, ikaw alagad ka sa Diyos, minus kag discernment. Wag ko na hubog din eh. Lala ko di pa kayo. Wag kay batasan. Pasturan ka. Ibatan ka na ito, pastor sila. Pero wala na kibuhan mga kasunod. Iba na to, kung natay, kaso pulang ta. O Diyos, magpanalangin. Mauna mga kaigsunan, tao to si Hana. Nasa iyo, papa. Nasa iyo si Eli. Pero kung sa ingon, ni Hana, ingon siya, ako manggod, doon ay gipangayo sa Diyos. O nag-apo ko matagaan kong batang lalaki. Unya, inay kahimugso kaning mata, ang hangni sa templo ng puyo, walay putol-putol ang buhok kay nasunod. See? Talagsara ng taong mangayo, ibalik na siya. Nangayo siya, hindi man para niya. Kamalukan kung sa'y pinaka-strong na butang nga ay natong ikalipay kay si Hana nag-apo nga ma-prove lang niya nga kung ang Diyos mo tumong sa mga pag-apo, walay mo lang na imposible sa Diyos kay ang tanang mo lang posible sa Diyos. Praise God. Ingon siya, iuli mo na ko ni Siyo. See? Kanang atong pagsimba, kanang atong pagsugod, kanang nakaabot ka nini, kanang nag-invite na to, it sounds that we are giving back our lives to God. Kaya musimba ka, bisag wala ka sa itong plano pirmino, pero doon ay ginamit ang Diyos, nga manawata sa dilat sa Diyos, kaya ang Diyos gusto umulo ng atong tinabuhin niya sa pagkakas. Let's clap our hands unto Him, and to the Lord, and to Jesus. Grabe si Hana. Wala mo siya subukas kino exhibition niya, Hana, para na imubilin na ito. Mag-ampo ka. Mingo ka ba ngayon kung anak ka lalaki, hindi, iuli, imo din ihanap na ako, aron mubilin ng mga tao ng mga tanaw. No, that is orchestrated or well-planned, mga kaisunan. Pero dili mo na siya. Voluntary. Voluntaryo. Di ba malipay na? Kung nakikita ang mga tao, voluntary. Dahil bisita sa pastor, ako ba ganun ito sa akin? Pastor, sa akin. Dapat mo ka, pastor. Kaya ka naman ang voluntary. Iba ang Biblia, bisan usa ka baso, bugnaw tubig. Your reward will surely come. Kaya ang Diyos, dili maghimot, di bisan kinsa, nga nakapahimuot sa Diyos, mga kaisunan. Si Hana, pagkatao ni Samuel, na nahimong propita, mga kaisunan, ni Sonti ang Biblia, sa niyang gihatag, gipunan pa siyang lain, anak. Nga naman, kay kung kuhatag tas tilan sa Ginoo, dili ko di pasubot, mahundan na. God will prepare blessings for us to be poured out someday, mga kaisunan, because God knows ahead of time, mga kaisunan. Pagpakan na to ang Diyos, mga nanay, mga tatay, mga young people, we need a witness to God. Kung ang Diyos
Jeremiah. Ito na lang yung galiwan mga kaigsunan kay medyo mutaas. Prophet Jeremiah offers a voluntary service to rebuild the wall. Nehemiah chapter 2 verse 2 to 5. Si Nehemiah, kung sa posisyon ni Nehemiah sa kagingarian, kapero. Kanang tingin ka bino sa hari, pagkahaya ng trabaho. Oh. Tutukan niya ako kamot, kulingon pa rin, kagaya pa ko spring master kagahapon. Dito sa buo. Naligo ko. Ilig hapon. Ito pang Friday. Naligo ko alas 3, di ba sana kayo kukulan? Ibig sa ko'y magwakupiring, wala. Kaya ka naman, di madala, kinahanglang muligid mo ka bang magbulig-bulig. Di ko sa kong kinabuhi, maugin siguro design sa Diyos sa kong kinabuhi, until I die. Alam mo sa akin, because sometimes, we're trying to run. Hallelujah. This is the situations in life which is for us not good, mga kaibigan. But we need to remember, we are not the one designing our lives path to be walked for, mga kaibigan. Palagpagan natin. Masabi na ito, mga kaibigan. Tingta ba yung binong magkahaya na yung trabaho? Pwede bulatik-bulatik ka ni mga kahalig. Hindi ba na kung inom ni Muslim mo ang isang burang na ito? Pero pagtakit mo niya, ay bugal-bugal eh. Kaya sa mga madalang flattering words ng tao. Pero taliwala sa iyong kaya. May abot ang iyang igsuot. Ganyan, kumusta man ito? Jerusalem. Sa itong mga kalimang ito. Kuha na, buba ng bibig. Looy na kayo sila ito. Nakalugog siya sa balita na dilimayo. Natandog siya. Di ba na to? Palakpakan na to ang Diyos. When God touches or touches your life, do not ignore Him. Ayaw yun na kaliti. Ayaw yun na isalikway. No? Kaya nga naman ang Diyos, doon na pa'y butang nga buhaton sa unahan. No? Ikaw siya, mau ba? Mau na niya siya sa nakikistory sa sari, manang hari. I would rather to leave my work for a season. Pero sa wala pa niya istorya, nagpasubo-subo siya sa iyong nagatagay. Walang hari. So, nang tinagayan na, magpasulog mo. Teka na kung mag-inom-inom o bino, luha na. Ano mawala ang kasama, huwag ka nang magsadya. Mo na i-drive ka na. Yun mo, may lain na na. Mag-inom ka because we are in victory. Kagayin mo na hari. Manuluyan ka. Karang mga tao nga, makamao, palaluyan ang dahil panginahanglan. Mga mga bata, ito, mga example ng mga halon. Sugo ko rin mo hugas lang. Mga kata, nasa mga, piniluyahan mo. Ang upo, kisil, magun ka. Kanang tao ka na ipangayuon, usahay, kinakakan. Ingo na karin mo sa'yo problema. Kanang imo panagway nga masulungon, dako na nga problema. Kung sa imong gibati, kung sa imong sakit. Hindi siya wala sakit. Ang ako lang luoy, kaya kung kaliwat ito, para na ito na. Dili personal niyang problema, pero ni-apil siya. Kaning pagbuhat kong simbahan, dili personal nga problema na to. Kaya dili kita rin makalingkod nili. Pero tungod sa tabang sa bandong sa Diyos, we are very much willing to give. Hallelujah. For the sake of our service to God. Patak para to ang Diyos mga kaisin. Pineso minalon. Ingon ang hari. O din na yung problema. Sige na kao dito. Okay, maayo iyang motibo. Kitagalan siya. Ihatod ka sa mga sundalo. Isa pwede ba mga ipag yung kahoy? Di ba kita gacang kahoy? Dito sa kita gacang na ang timber. Di ba kuyugan pa? Complete. Guard and provision. Kuyog ito. Wala yung itabo ni Prophet Jeremiah. Doon na yung panahon, biyara ito ang atong comfort zone. Kaya mga pinusin din natin na uligtan. O, gunaw na itong kwarta mo niya. Kabot dito. Kung na, pas Pastor Junar, na kayo mo dalang trigger, o kupirin, makakupirin mo tayo 5,000, magkansi na rin. Imo na walay ang kansi sa bulwatan sa
Palapakan nato ang Diyos. At to siya nito, girebuild niya. Kung makita na to, si Jeremiah, gitawag na crying prophet, kaya dali siya matandog sa manginahanglan sa Iglesia. O siya ay naka-establish sa akin. Palapakan na to ang Diyos. Lastly, kasi tao sa Biblia, Isaiah chapter 6 verse 8. Is here I am, send me. Voluntaryo na. Diba? Padung-dungo kang Ginoo, kasi ako ipadala nito. Padung-dungo ka na. Ingon na si Isaiah. Bago pa siyang gilimpiyuhan sa kirubin. Gidadaan ang uling na init. Here I am, Lord, send me. Palapakan ng Diyos. Kaya naman, naka-establishar siya o voluntaryo na espiritu mabisag wala agda mo ato. Palapakan na to ang Diyos. Hallelujah. We need to establish. Hallelujah. A burial service to God. Lastly, na may kusada. Pero, Pastor Lindy, akong pagyugbuan ni to God be all the glory. Buotan na tao. Huwag yun na sa iyo si Pastor Lindy. Wala ko nagulog-gulog ng promote. Ikuha lang ako ang mga botang na kung nakita sa iyong hiyas mga kaisun. And to God be all the glory. Praise the Lord. Doon na yung sa kapastor. Botang na nato sa Pastor Lindy. Balik yung nag-kusip. Balo mo sa sinugdanan sa Dangaw, nakakuyog pa may kinamis mo dawin. Katong among bako yung dagan na si Maron mo, ito yung gidala diri. Kanang among usa ka anak si Pastor Burton, 3 months old pa na. Dala dito. Samtang na-proceed niya, ako'y nag-drive sa sakinan. Kay driver mo jeepney, sige ko ali silang tulong to kabukit sila to. Yan angal mo sila, kayo sa larga, brother, hindi na pa yung pagpapautis mo. Abatin mo kung may napahantod, nakasakay. Unsi, dosi na nagtas mo. Apil ko ako mga kaisanan. Huwag ko nagdahon ng pastor ko. Anong pagprosada? Di na siya basta-basta. Apit ako muna. Iwan ang pastor, magprosada ka. Iwan ang kaisanan. Asa na pit pastor? Kanang barangay na pinakasiga ang mga tao. Unsa na pastor? Sa Tanggob City, duha ang pinakasiga mga barangay. Usa na pinakasigang na barangay dito ko ng Puyo. Kay driver, mekaniko sa niya, National Irrigation Administration. Ikaw naman kayo sunod, delikado na yung gibuhat, pastor. Sa Ginoo, walay delikado. Pag-ambo ito. Ingo na yun. Pila ka kusada, pila ka gabi, pastor. Tulo. Pagkain niya siya, Huwebes, Biyernes, Sabado. Huwag kayo malumang kaisunan. Ang pastor, Lunes pa lang niya, tos barangay captain. Ingon na siya. Pastor, ayaw ko tayo. Dahil sa may ato, pastor. Ilista ang top 10 na pinakabugoy sa imong barangay. Ay, pinakabugoy. Pulo. Diyan ako, pastor, magkrusada may makig-meeting ko nila. Kugi kayo. Pero mga pastor, kabalo ka, ang problema sa barangay ka ng mga buhay-buhay. Kung madalang stilan sa Ginoo, makuhaan ang pagkakagawin sa barangay. That's a good plan. Ipatawag mong pastor, pulo ka po. Pag-meeting mo niya, may punta mga brad. Ay, pastor, ikaw na ito. Idoro na yun. Kabalo mo, ang inyong barangay mao'y napilian na dito krusada. Dahil pastor, saan? Ako mo ang iyon. Nga inigwali na ako sa krusada. Maglingkod mo sa tubangan. Kay kada gabi, bayaran tamong tag 100. Dito mo sa tubangan. Ubayan ko 100 ninyo. Ang inyong buhaton, nigwali na kumimog. Praise the Lord! Amen! Sakto na pastor. Kaliw na itong istorya. Sugod na ang krusada. Sige kanta, bago magkanta, wali na ang pastor. Ang tanang gauna, ang pulong kabugoy sa barangay. Dito mo, kuya, manis pastor. Fruit like nirwan ang mga bugoy.
Wali sa pastor, praise the Lord, pastor, salamat, sakto yun na. Ikaw na mga tao, kuya o kayo pagkakasalahan, ang bugoy-boy na una. Ang takuling tindog sila, pagka-umakmaong yan mo. Naulis ko silang bayan. Kasi, bisang kalimar ka, palimura lang eh. Tagay namin hita yun, praise the Lord, o hallelujah, o daig sa Ginoo. Kaya nga naman, sa duwang kagabi, naka-establishar silang pagdaig sa Diyos. Sa atong kinabuhi, hinawag mo naka-establishar ng pagdaig. Bili na itong wonder, ang atong sincerity sa pagdaig sa Diyos. Kaya ang Diyos, magpanalangin na nato. Palakpakan nato ang Diyos. Kaya kung nato ang Diyos, natong kailangan. Kus na lang na pagdaig sa Diyos, malindog dandan ng mga tagsunan. Hallelujah. Try to establish a prayer service to God. Palakpakan. Kinawag ng pulong sa Diyos. Munulot sa itong kasing-kasing. Ang mga bugoy-bugoy kibayaran. Pero tungkol kay open sila. Nagduglan sila sa presensya sa Diyos. Once the presence of God dwell in our hearts, dilit kapug. Bisang walay kwarta, mulay kwarta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pwede ba? Pwede ba? Makita sa Diyos. Ginulay na kayang people mo mapalakpak mo dahil sa Diyos. Pwede ba? Ginulay na katabay. Lumasyagay sa puno. Hallelujah. Tawag kayo na establishment. Pwede ba? Ginulay mga nanay. Musigit sa puno. Hallelujah. Kaya establishment ang mga patay. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tugunan ako. Yung atong pinabuhi. Kusang loob kayong lalapit sa altar. Kusang loob kayong lalapit sa dakot. Hallelujah. Na nandiyan ang presensya ng Diyos. Hallelujah. 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 Kung kitandog man ang mga bugoy-bugoy sa barangay, labaw ng bisitahon ka sa grasya kaluway sa Diyos. Hallelujah. Hinumduman na itong Sierra Noa. Usang katatay na gustong ma-establishar o ginabubunton nga pagkain ng pagsa. Dunay David nga wala gulata. Wala hadluka aron maging away. Pero sa kabatanon, ginanagay na maka-establishar o pagalagan sa Diyos. Dunay hanap. Pinagpakamalan na hubog at tabangan sa saserdote. Pero wala ng Lord. May panayon o nangayo sa grasya o kaluwi sa Diyos. Kung siya mo'y babae, nga nangayo aron ihatag lang sa Diyos. Once we ask blessings from the Lord to glorify Him, God will grant it in our lives. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nangandoy ang Diyos sa palakpak na natulanan. Nangandoy ang Diyos sa hugyaw. Nagitan sa kasingkasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nangandoy ang Diyos sa mga tao. Hallelujah, kalimay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isan siya, may winot siya. From the rising of the sun until it's going down. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, easy ka ama. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us establish a prayer service to God. Nangandoy ang Diyos sa tatay. Nabisang walang personal ang istorya bubuhat. Nangandoy ang Diyos sa mga bata naman. Nabisang walang personal na. Pero bubuhat sa maluhat yun sa Diyos. Nangandoy ang Diyos sa mga nanay. Kakamaumuhalan sa panahon. Diha katumangan sa Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Katuloy kawiton sa mga nagdagta sa mga maayos sa Diyos. As we worship Him. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, Sister Elsa. hallelujah, hallelujah, Ang presensya lang sa Diyos, ingon sa province. Only the presence of God can satisfy the longings of our soul. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ipapos na ito ang atong kagalingan. Let's not only yes, the presence of God is in this place. Kung kaya tandungan sa Diyos sa mga buhay-buhay sa barangay, kaya tandungan sa Diyos kaya may mata, ganun ay Diyos sa atong ginasing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Yes, Lord. Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Siya mo'y mong papas sa tanang kabuliang sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. We need to establish a brewing service to God. Tukura ang iyong pangalagan sa Diyos. Tukura ang iyong relasyon sa Ginoo. Tukura ang iyong pagtungo sa Ginoo. Tukura ang iyong pagtungo kadto sa Ginoo. Tukura ang iyong relasyon kadto sa Diyos. Kung kabangan ka sa Ginoo, panalipdan ka sa Ginoo. Ayun ka sa Ginoo. Tukura ang iyong relasyon, tukura ang iyong pagsimba, tukura ang iyong pananagal, tukura nga. Kung hindi ka may kawan, hindi ka may kawan, kasalamat. Ikauban ng Diyos, ikauban ng Ginoo, ikauban siya. Tukurang iyong panalangin sa Diyos. Tukurang iyong pagsimba. Tukurang establishing service. Tukurang ang iyong pagsimba sa Ginoo. Tukurang ang iyong maayong relasyon sa Diyos. Tukurang kung hiling ka, hinalim ka niya. Hiling ka niya pasaklan. Hiling ka niya biyaan. Ikauban ng Diyos sa iyong trabaho. Ikauban ng Diyos sa iyong negosyo. Ikauban ng Diyos sa iyong panalagay. Ikauban ng Diyos kaya sa ikauban ng Diyos kaya sa iyong hapanaw. Ikauban ng Diyos sa iyong Sa mga kalistanan,
ayaw mo ikahiubos, kung ayaw ikahimurat ang pagsulay. Sa manihana, taliwala sa mga pagsulay. Apat wala yung iyapot ka, wala niya kung aak niya itungkol na pagtuloy. Kaya nagatuo siya nga ang Ginoo, maoy, muhagan na yung gadaugan, naulan ba na ugon sila na. Ikaw sa pinikahapuno ni ikaw to, pagmadaugon ka, tukurang imong pagtuo niya sa Ginoo. Ayaw tukurang imong pagtuo sa imong kauban. Ayaw tukurang imong pagtuo sa imong kauban sa simbahan. Ayaw tukurang imong pagtuo sa bisito sa panalagan. Ayaw tukurang imong pagtuo niya to para mo simba. Ayaw tukurang imong pagtuo niya to nagpahando. Ayaw tukurang imong pagtuo niya to naluhan ng kauban. Apat tukurang imong pagtuo ihasa ka nasing sa panalagan sa Ginoo. Tukurang imong pagtuo ihasa magsimba sa Ginoo. Tukurang imong pagtuo ihasa pag-alagan sa Ginoo. Thank you, Lord. Salamat. Sa batang ilaw, tukurang. Sa batang ilaw, tukurang imong pagtuo. Kaya gitugod ang iyang pagtuo, ang iyang mamahalan diha sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, ang imong pangandoy karon, tukurang diha sa espirituhan ng pangabutan, tukurang diha sa kabubuton sa Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, God. Everybody shout, praise the Lord. Praise God. God be the glory. God bless you. God bless you. Salamat sa Diyos. Panalanginan mo sa Diyos. Amen. Ang Ginoo nagataganag panalangin alang kanimo. Amen. Nagatuo ba mo na mga igsoon? Tukuran lang ang iyong pagtuo sa Ginoo. Praise God. Kay ang Ginoo dili mangutang kanimo. Napanalanginan ba ta sa pulong sa Diyos? Hallelujah. Pinitag na mo igsoon. Ingon si Apostol Pablo, ingon nga ako